Magandang gabi sa lahat. Ako si Gina. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Mati, Cebu noong 1968. Noong 10 taong gulang pa ako ay naninirahan pa ako sa Mati, Cebu kasama ang aking lola at bunsong kapatid na babae. Kami na lang ang naiwan sa bahay dahil maagang pumanaw ang aking ama. Iniwan na rin kami ng aming ina dahil sumama na ito sa kanyang kasintahan. Ang aming pinagkakabalahan ay tagagawa ng mga sako ng kopra sa malapit na budiga ng aming kakilala. Pero Sabado at Linggo lang ako nakakapagtrabaho dahil may pasok ako mula Lunes hanggang Biyernes. Gayunpaman, may mga araw na hindi makakapasok ang lola ko sa trabaho dahil may iba siyang pinagkakabalahan at yun ay ang panggagamot. Hindi naman siya albularyo, ngunit sanay siya sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling gamit ang mga halaman. Ngunit hindi na kayang pagalingin ang mga nabarang o naengkanto. Hindi rin siya tumatanggap ng anumang bayad, lalo na kung pera. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga kapitbahay o kaibigan namin ay bumibisita sa aming bahay at nagbibigay ng mga pagkain at prutas bilang pasasalamat. Dumating rin ang araw na nagpasya akong magtanong sa lola ko tungkol sa kanyang panggagamot. Lola, maaari ba akong magtanong? Saan mo nakuha ang gayong kakaibang estilo ng mga pamamaraan ng pagpapagaling? Tanong ko. Gusto mo bang malaman na po? Sige, ikukwento ko sa iyo. Nung dalaga pa ako, mayroon akong kaibigan mula sa isang tribo sa aming probinsya. Lahat sila ay mga manggagamot. Dahan-dahan nila akong tinuruan hanggang sa natuto ako. Mula noon, ginagamot ko ang mga may sakit kahit saan ako makapunta hanggang sa nakarating ako dito sa Mati at dito ko nakilala ang lolo mo. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami hanggang sa nagdesisyon kaming magpakasal, sagot ng lola ko. Isang umaga, habang nagbibihis ako sa aking kwarto, narinig ko ang aking lola na may kausap sa labas. Habang sumilip ako sa bintana, napagtanto ko na ang aking ina ang kanyang kausap. Nabalitaan ko na ang aking ina ay gusto niya akong kunin at ang aking kapatid. Ganun pa man, hindi pumayag ang aking lola at ito ay umantong sa kanilang pagtatalo hanggang sa puntong umabot sila sa korte kung saan binigyan nila ako ng pagpili. Kaya pinili ko ang aking lola dahil siya ang nag-aalaga at nagpalaki sa akin. Ang nakalulungkot, nakuha ng nanay ko ang kustodiya ng aking nakababatang kapatid. Kaya dalawa na lang kami ni lola. Noong dalaga na ako, nagnegosyo kami ng lola ko dahil nakapagpagaling siya ng mayamang lalaki. Tapos binigyan siya ng 6 na baboy bilang pasasalamat. Noong una, nagdadalawang isip ang lola ko na tanggapin ang mga ito. Ngunit nagpumilit ang lalaki. Nag-alok pa nga na tustusan ang mga gastusin sa pagpapagawa ng mga kulungan ng baboy. Nagboluntaryo din siyang magturo sa amin kung paano mag-alaga ng mga baboy at kung saan ibibenta ang mga ito. Kaya tinanggap na lang namin dahil naniwala kaming mabait ang taong ito. Makalipas ang 2 taon, napalago namin ang aming negosyo. Dumami na rin ang alaga naming baboy at marami na kaming mga suki. Nakakuha na rin kami ng 2 tagapag-alaga o tagabantay. Ngunit mga pinsan ko lang ito at dito na sila naninirahan sa aming bahay. Nang makapag-ipon na kami ng sapat na pera, napagpasyahan naming bumili ng lupa
sa katabing nayon. Nagtayo din kami ng bahay doon, nagawa sa kahoy na tabla. May kapitbahay kami, ngunit magkalayo. Sa 2 buwang pamamalagi namin dito, may napansin akong hindi maganda sa bahay na ito. Parang may kakaiba sa lupang kinatatayuan ng bahay namin. Isang gabi, habang naguhugas ako ng pinggan, may narinig akong kakaibang ingay sa labas ng bahay. Parang ang daming nag-uusap, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Lumabas ako para tingnan kung sino sila. Pero wala akong nakitang tao at nawala rin ang ingay. Kasunod nito, nakarinig akong may umiyak na bata sa kwarto ko. Ngunit pagpasok ko, wala namang tao. Kaya't dali-dali akong pumunta sa kwarto ni Lola at tinanong ko siya kung may narinig ba siyang umiiyak sa kwarto ko. Sumagot siya na wala raw siyang narinig at napagtanto kong na ako lang talaga ang nakarinig ng mga ingay na ito. Sa paglipas ng ilang araw, napansin ko na mas lalo nila akong ginugulo at tinatakot. Dahil may isang umaga, habang ako ay nagtatanim sa labas, nakita ko ang aking lola na lumabas ng bahay at naglalakad patungo sa palengke. Hindi ko na siya tinawag dahil alam ko naman kung saan siya patungo. Ilang sandali, pumasok ako sa loob ng bahay dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Pagkatapos kong uminom ng tubig, naglakad ako papunta sa kwarto dahil may kukunin sana ako. Pero pagpasok ko, nagulat ako na makita ko ang lola ko na nakabihis ng maayos. Kaya tinanong ko siya, Lola, saan ka naman pupunta? Di ba kakauwi mo lang galing palengke? Nakita pa nga kita kanina na lumabas ka ng bahay. Tanong ko. Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Apo? Ngayon pa lang ako pupunta ng palengke. Ikaw talaga kahit ano-ano na ang pumasok sa utak mo. Huwag mo naman akong takutin. Hindi magandang biro yan. Sige, maiwan mo na kita, Apo, sagot ng lola ko. At dito ko napagtanto na ang nakita ko kanina ay isa palang impostor. Mas lalo akong natakot sa pagdating ng gabi at halos mawalan ako ng katinuan dahil sa aking nasaksihan. Tandang-tanda ko pa, 11:00 ng gabi yun. Habang natutulog ako sa tabi ni Lola, may gumising sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, kinilabutan ako sa nakita ko. Dahil nakatayo sa harapan ko ang isang white lady at isang lalaki na may maitim na tila na nakabalot sa kanyang ulo. Kaya, nagpasya akong gisingin ang aking lola para humingi ng tulong. Pero nang hawakan ko siya, ay tumagos ang kamay ko sa katawan niya. Kaya napasigaw ako sa takot. Ilang segundo lang ay naglaho sila na parang bula. Kasunod nito ay pumasok si Lola sa kwarto ko at nagtanong kung bakit ako sumigaw. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Dahil dito, nagpasya kaming magpatawag ng albularyo kinabukasan. Noong nasa entrada pa lang siya ng aming bahay, ay agad na siyang napamura. Nabanggit niya na maraming espiritu ang naninirahan dito. Kaya't nagsindi siya ng 4 na kandila at nagsimulang magdasal. Hindi nagtagal, napansin namin na sinusubukan niya makipag-usap sa mga espiritu upang maunawaan kung bakit hindi matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo ang albularyo at nagwika ito ng, naintindihan ko na kung ano ang dahilan at kung bakit nila ipinadarama ang kanilang presensya. Dahil nakabaon sila sa ilalim ng lupa kung saan nakatayo ang inyong bahay. Kung nais niyong magkaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan, isaalang-alang ang pagbuwag sa sahig at hukayin ito upang makuha ang kanilang mga buto.
sabi ng albularyo. Kaya agad akong pumunta sa dati naming bahay para kunin ang dalawa kong pinsan at dinala sa bago naming bahay. Nang humukay na sila ng malalim, napagtanto namin na totoo pala ang sinabi ng albularyo. Nakakita kami ng maraming buto at nakakita rin kami ng uniforme ng isang sundalong Hapones na humantong sa pagtatansya namin na ito ay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya mabilis kaming tumawag ng pulis para ibigay ang mga butong ito sa kanila. Mula noon, wala nang kakaibang pangyayari sa aming bahay at wala na rin nanggambala sa akin. Makalipas ang 4 na taon ay nakapag-asawa na rin ako at nabiyayaan kami ng 2 supling. Hanggang sa kasalukuyang taon, sa kabila ng aking katandaan, buhay pa rin sa aking alaala ang mga nangyari sa akin noon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.